Matanda pero ang katawan pambata. Ganyan ang kondisyon na magkapatid sa Davao na hinihingi na mismo ng saklolo ng kanilang mga kaanak at kapitbahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Magugulat kayo sa sitwasyon ng dalawang magkapatid sa Davao Oriental. Aakalain nyo kasing mga bata pa sila, pero ang totoo, nasa hustong edad na. Anim na oras ang binaybay ni NN kasama ang mga kaibigan at pinsan para mapuntahan ang tirahan ng kanyang kamag-anak sa Purok Abli, Sitio Matabang, Manay, Davao Oriental. Ang daan, bukod sa malubak at maputik, kinakailangan pang umakyat ng bundok at tumawid ng sapa. Basta mahirap talaga ma'am kasi nga malayo yung lugar doon at saka yung kalsada po. Yung daan po talaga. Galing dito ma'am papunta sa kanila parang 5 or 6 na oras. Pero straight na yan yung wala ng stop. Sa Mount Kampalili, sila yung pinakatuktok na talaga doon. Kumbaga end of the road talaga doon. Nadatnan nila ang pamilya ni Tatay Ondo at ang 6 nitong anak. Pero ang pumukaw sa kanyang atensyon ay sina Lynn at Choi. Mukha lang mga bata, pero si Lynn 20 anyos na at si Choi 18 anyos. Pareho silang hirap magsalita. Guys, yung lalaki is malaki yung tiyan tapos hindi nagsusuot ng kanyang salawal or yung mga shorts. Tapos yung mag-aalaga sa kanila or yung maglilinis is yung papa, tapos yung kanyang stepmother. Kumbaga makauwi sila yung hapon na kasi nga nagtatrabaho sila mag-asawa. Sila lang yung maiwan minsan sa bahay. Paglilinaw ni NN, ngayon lang nila nalaman na may mga anak pala si Tatay Ondo. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang daw ipinakilala sa kanila. Kaya laking gulat nila sa dinatnan na sitwasyon ng dalawa. At dahil sa bundok nakatira, ni minsan hindi pa raw nakarating ng syudad ng mga bata. Tapos sinabihan ko din ang kanyang papa if na-undergo na ba yan sa mga medical or ano, wala po talaga. Yung willingness na nga ng papa ma'am pagsasabihan mo, tay, interview kita para madami yung tutulong sa'yo. Gusto talaga niya ma'am. Kasi gusto nga niya matulungan talaga yung mga anak niya. Ang kanilang ama, pagsasaka at pagtitinda ng gulay at palay ang hanap buhay. May mga araw na nakakabenta at meron ding hindi. Kaya si NN nananawagan ng tulong para sa mga bata. Sana matulungan niyo yung pinsan ko sa kanilang sitwasyon ngayon. So itong si Choi at saka si Linlin, sana matulungan niyo sila. Kahit na anong tulong tatanggapin niya nila, magiging masaya sila kahit sa maliit na bagay lang. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.